Mas gusto ko pa yung mga DDS kesa dun sa mga taong nagsasabing ang toxic ng politika kaya hindi sila nakikisali. At the very least, ang mga DDS ay engaged sa politics. Nakikinig sila sa kung ano nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas kumpara dun sa mga walang pakialam dahil daw toxic. Pero hindi naman kasi dapat toxic ang politika. Ang toxic lang talaga ay yung mga tao. Yung hindi marunong makipagtalastasan, hindi marunong makipag-usap, yung mga taong laging nagmumura, especially yung mga politiko na sila mismo yung nagdadala ng emosyon o ng drama sa politika. Kasi noong unang panahon naman talaga, ang Pilipinas, ang mga nasa gobyerno ay mga matatalinong tao, may mga pinag-aralan. So kapag sila ay nagsasalita, makikita mo sa kanila na meron talaga silang pinag-aralan. Hindi tulad ngayon na kung sinong sikat siyang mananalo. So pagdating sa Senado, pagdating sa Kongreso, yung mga pananalita nila, dadalhin ka na lang sa drama. Dadalhin sa emosyon, sa galit, sa iyakan. Pero pwede naman silang magtrabaho ng walang mga drama. Pero going back, pinaka-problema lang talaga na fake news tayo eh. Ako, DDS din ako dati. Noong 2016, binoto ko si Duterte. 2019, hindi na ako DDS. Especially nung nakita ko yung mga nangyayaring problema. Pag masyado na nating sinasamba yung mga idolo natin, na nakakalimutan na natin yung mga tunay na ipinaglalaban natin. Ang pinakamaling sasabihin nyo, solid kayo. Solid Duterte, solid BBM, solid Lenny. Dapat, solid kang Pilipino. Hindi ka solid kung sino mang politiko. Alam nyo, kung may nagawang mabuti si Duterte dito sa Pilipinas, teka, wala akong maisip. Hindi. Ito na. Ito na talaga. Hindi, ito na talaga. Ang mga Pilipino, naging mas engaged sa politika.